Ito po, medyo nakakagulat itong pahayag na ito ng isang hindi natin kilala. Itong nag-post na ito, pero ito po ay kalat na sa social media. Marami na ring nag-share. Katulad ng mga dating BBM supporter na ngayon ay anti-BBM na. Si Maharlika, na-share din ata ito. Unahin muna natin itong sinabi na itong isang malaking influencer na dating BBM supporter. Baka taniman ang kaso daw itong nag-post na ito. Taniman ang kaso ni Lisa Ahas. Okay. Kuting Ahas admin. Hindi nyo kayang tapalan ng generous allowance ang mga matatapang at nagsasabi ng katotohanan. Uso talaga ngayon yung mga pagtapal-tapal. Nako, marami yan. Kahit dito sa amin, ako'y nagulantang na medyo marami na rin tayong nakita na hindi makakilos, hindi maggawa ang kanilang trabaho kung walang under the table, kung walang tapal. So ito po ay isang Cebuana na matapang na nag-post na kanyang isisiwalat, kanyang ibubuko. Meron siyang pasabog tungkol sa Cebu Governor na si Gwen Garcia. So siguro alam natin si Don't Mess With Us na kamakailan ay nag-viral naman dahil sa kanyang inasal sa isang event sa Cebu. 'Di ba? Matindi. Okay. Yung galit nyo po, i-control nyo. Alright? Kitang-kita ng mga constituents nyo kung paano kayo magalit. Kung paano kayo mang-intimidate ng iniisip nyo na mas maliit sa inyo. Ito yung sinasabi ko na lahat tayo may katapat. Lahat tayo makakaharap natin kung sino yung katapat natin. Lalo na po doon sa mga taong matindi, magyabang, matindi, mag-exercise kuno ng kanilang pagiging entitled, yung feeling nila na sila ay angat sa marami. Darating ang panahon, meron kayong katapat. At minsan, dahil hindi kayo sanay na kayo ay matalo, baka hindi nyo kayanin yung pagkakataon na yan. So eto, may katapat si Don't Mess With Us. Matindi, dapat daw mag-resign na ito si Don't Mess With Us dahil kung hindi, eto na. May pasabog etong isang Cebuana. Cebuana to eh. Alright, I am openly sending this message to you, President BBM, because you blindly stood behind the Garcias during the DOT fiasco. Eto, support them and I will also withdraw my support of your administration. Oh, you see? You don't exactly have much left right now. You wouldn't have won in Cebu without me. Oh, if you want, I can include in the September 30 press con what damage control I had to do during the campaign. So yun nga, magpe-press con at kanyang isisiwalat yung kanyang sinasabing pasabog tungkol dito sa governor ng Cebu na si Gwen Garcia. At bukod doon, meron din siyang pwedeng pasabog or malaking pasabog din sa pagkapanalo ni BBM sa Cebu. Alright. Matindi to. You just have no idea what cards I hold. Yung may alas na hawak etong isang mukhang ano to eh. Nakikita ko yung tapang niya dahil alam niya na meron siyang mga alas. Ang ibig sabihin din yan, nasa panig siya ng tama. Yun kasi ang pinaninindigan ng mga taong lumalaban eh. At nagpapakita ng totoong tapang dahil sila ay nasa tama, dahil sila ay nasa katotohanan. Walang kinatatakutan talaga pag ganun. Pero pag alam mo sa sarili mo na meron kang kabulastugan talagang ginawa, abay tagilid ka. Tagilid yung strength, yung power mo para ikaw ay bumangga or lumaban, 'di ba? Alright, eto. Ulitin natin. You just have no idea what cards I hold. With the rising originality or criminality, the smuggling of basic commodities and other social ills, do not waste your time on the sexual pervert who buys sexual services with public money. Yun kasi yung nababasa natin ngayon. Although hindi masyadong pinapangalan ng napakaraming nasa social media. Pero alam natin ang tinutumbok nga ay yung nasa Cebu. Ang tinutumbok nga nila ay si Don't Mess With Us. Ulitin ko sabi, ginagastos daw ang pera ng taong bayan para sa kanilang sexual or para bumili ng sexual services. Ay, Diyos ko po, nakakagulantang talaga ito. At marami pang pangaraw na pasabog.
Ito ay mangyayari next week. Ito yun. Next week, I'm going to send a formal letter request to Manang Gwen asking for permission to use the Cebu Capital Social Hall for my press conference. Yun, may mangyayaring press conference. Ooh, I will also invite her to attend to save time so that there won't be a need for another press conference for her replies to my allegations. We can sit beside each other in the same table or face each other using 2 tables. I will give her the option to choose the setup. I am going to submit the letter early to decrease the chances of scheduling conflicts. Alright, so obserbahan natin to. Titignan natin to kung talagang kakasanga itong si Garcia. Pero yun nga, nakikita ko, may totoong ipinaglalaban itong isang sa tingin ko ay bigatin din dahil yun nga, siya daw ang naging dahilan para manalo si Marcos Jr. sa Cebu. So ang nakikita ko uli dito, yun nga, sino ba ang magpapabagsak na nasa Malacanang ngayon? Sino ba ang magpapabagsak ng Uniteam? Yun din po na mga dating mga kaalyado nila, okay? Yun din po na nasa hanay nila dahil nako, bakit ba naman pag-aabalahan ng oposisyon yung mga ganyang bagay, 'di ba? Bakit pagkakaabalahan ng mga camping yung mga ganyang bagay para sila ay hanapan ng butas? Hindi na. Dahil eto na, nasa punto na nga tayo na sila ang naglalabasan ng kanilang mga baho, sila po ang nagbabatakan, sila ang nagkakagatan. At eto, ang pinaka-example, malaking gulo. Parehong Uniteam supporter, kaya good luck sa inyo. Napaka-exciting, no? Napaka-exciting na ito. Pero ulitin ko, ang initial na nababanggit at nababasa natin sa social media, ayun nga, ginagamit ng pera ng taong bayan para bumili ng kung ano-ano. Para bumili daw ng lalaki. Matindi, no? Matindi.